Hi, good morning sa inyong lahat. As usual, nandito ako sa loob ng bahay ng mga IR at native chicken na naman. Kasi nagtry akong maggumawa ng video kanina din sa loob ng bahay. Medyo makulimlim kasi nga malakas ang ulan dito kagabi. At salamat naman kasi malalamigan ang mga manok ngayon. Lalo na itong mga RIR na nangingitlog. At ngayong araw na to, yung umaga, pag-uusapan naman natin, no, pagkukwentuhan natin ang tungkol sa possible na kita ng 1,000 heads layer. Kasi nung nakaraan, 48 heads layer. Siyempre, kung meron kang 48 heads na layer at ang kita ng per piece of egg na small size ay 67 cents lang, siyempre, ang iisipin mo ay ganun lang naman pala ang kita dun sa layer farm. Ganun lang pala ang kita ng egg producer. So, titigil na ako. Oo. Pero alam nyo ba na pwedeng madagdagan yung kita kahit na maliit lang yung farm mo, kahit na nag-uumpisa ka pa lang, pwedeng madagdagan yon sa pamamagitan ng retailing. Kagaya ng sinabi ko dun sa nakaraang video, retailing kasi ang sikreto ng mga backyard farmers kung paano kumita. Dahil kung sasabay ka dun sa mga malalaking farm, yung presyo nila, no? Kakaunti yung mo. Maliit lang kasi nga ikaw yung ugat ikaw yung pinagmulan ng itlog. So hindi mo pwedeng taasan na kagaya ng ginagawa ng mga retailer. Yung mga retailer sila yung nagdidikta ng presyo. Actually, sila yung halimbawa, kahit kagaya ngayon, bumaba na yung itlog, no? Pero yung mga sari-sari store hindi naman sila nagbababa ng presyo, di ba? Kasi nga kakaunti lang yung itlog na ibinebenta nila. So, benta nila ng 8 pesos yung small, 9 pesos yung large, extra large, 10, mga ganon, no? So, ganon pa rin yung presyo, hindi na babago. And, yung retailing, pwede mong gawin, no? Not necessarily na i-display mo yung itlog sa harapan ng bahay mo, kundi humanap ka ng mga household. Humanap ka ng mga customer mo na pwede mong pagbigyan, di ba? Siyempre, isa lang yon sa pagdadagdag ng kita, no? Kasi pag retailing, ang possible na kikitain mo per egg ay 1 peso to 3 pesos. 'Di ba? Depende dun sa size. O ngayon, kung halimbawa naman mahaba ang PC mo, malaki ang fund mo, na pwede ka naman, kaya mo namang magdagdag ng layer mo, yung mag-ready to lay, no? Kasi ilang weeks lang naman yung naalagaan. So, pwede kang magdagdag. At pwede mong gawin na kahit na 500, 1,000, 3,000, kung meron kang fund, di ba? Especially kung na-compute mo naman na yung pwedeng kitain mo. Na kahit na, halimbawa, ngayon, kasi yung kinumpute natin, mura lang yung itlog. Mura ang presyo ng itlog, mataas ang presyo ng feeds, kaya ang nangyayari ay nababawasan yung markup ng per piece. So, i-imaginein mo na lang na kung may 1,000 heads ka at 67 centavos lang ang kita, yung markup per piece of egg. Ngayon, inano ko na lang kasi yung kinumpute natin, small size yun, no? Paano pa naman din kung meron kang large, extra large, di ba? Usually kasi yung large, nagpa-flock yung size sa large size. Almost 40% ang nandun, no? So, mga 20% ang extra large. Tapos yung medium and small, naghahati na rin sila ng percentage doon. So, hindi na natin kukumpitin muna yung hati-hati na yon, yung mga percentage na yon. Ang iisipin na lang natin, kaya ako kinumpute dun sa small kasi gusto kong ipakita dun sa mga may backyard layer farm o yung mga nagpaplano na gumawa ng layer farm na meron pa rin kita kahit dun sa small size, di ba? So pag iisipin mo na kung may kita dun sa small size, lalong may kita dun sa large at extra large. Kaya kung mahihintay mo na mag-peak production yung layer farm, yung mga manok mo, no? Ay di pagdating ng mga after yung 3 months, mag-uumpisa ng yan, magpapasok na large, tapos habang tumatanda pa sila, papasok ang extra large.
'di ba? Kaya gusto yun lang ang gusto kong kaya ko kinompute na dun sa small ngayong mura ang itlog kung may kita pa ba, 'di ba? Sa 48 heads na layer kasi nga gusto kong ma-inspire pa rin. Gusto ko pa rin may mga mag-uumpisa ng ng layer farm at gusto ko rin yung mga nakapag-umpisa na ng layer farm ay huwag umatras, 'di ba? Gusto ko mag-ano pa rin sila, magpursige sila kasi nga alam nyo, ang itlog ay saleable talaga. So kahit konti ang kita sa itlog per piece, pero pag naipon yan, pag marami kang itlog na napoproduce, eh di libo pa rin ang kita mo. So ngayon, yung 1,000 ipapakita natin kung paano kakikita. Sa small size pa lang yung small size lang yung kukumpitin natin. Halimbawa lang no, o di ka kapipik production pa lang ng mo ng tawag dito ng layer mo. Eh di halos small lahat ang size noon. Di ba? O eh di kung 90%, ganun din. Kung 38 pesos ang presyo ng feeds, nakagaya ng yung dun sa ibang lugar, 90%, 38 pesos ang feeds, eh di ilan yun? Magiging 4.66 pa rin yung cost of production mo. Kasi any population, kahit anong population yan, maliit, malaki ang population, kung ang production at saka feeds ay magkapareho, yun pa rin ang magiging cost of production mo. So, kung ibe-base mo na naman yung presyo ng itlog dito sa amin na 160 yung small, o di 67 cents pa rin yung kita mo per piece, di ba? Paano yan? Eh di kung may 900 kang itlog araw-araw times 67 centavos, di ba? 900 times 67 centavos, magkano? O di ba? O di ilalagay ko na diyan sa screen yung computation. Tapos, kung halimbawa, isang buwan, no? So, sa 1 month, magkano naman yung halimbawa gross income mo, kung 67 cents per piece, di ba, na 900 eggs in a month, magkano yon? So, ito yung kita mo, no? Ito yung kita mo. Sa negosyo kasi, no, kung gaano kalaki ang capital mo, eh di parang ganun din yung magiging ina-expect mong kita mo. Kasi kung halimbawa, maliit pa lang yung sari-sari store na lang, no? Yung sari-sari store, mas maliit ang stocks nila. Siyempre, mas kukunti ang customer. Kasi nga, maliit lang, kaunti lang ang stocks nila. Ang grocery, mas marami silang stocks, mas maraming customer. So, ang tendency ay mas maliit ang kita ng sari-sari store kaysa dun sa grocery. Ganun din sa layer farm. Pag maliit pa lang ang population ng layer farm, siyempre, maliit pa rin lang ang kikitain niya kasi maliit lang ang nailalabas na itlog ng mga layer. Diba? Kagaya ng 48 heads, di ba? So, ilan lang yung naiitlog. So, yung 5, halimbawa, 1,000 heads. Kung 90% pareho lang din ng mas marami ang naiitlog niya. At least may 900 siya, di ba? Kung 5,000 heads naman, at least kung 90% yung production niya, may 4,500 siyang eggs, di ba? Kaya ang 67 cents per piece of egg na kita sa small size kasi na pinag-compute natin, eh di multiplied, di ba? Mas marami. Kaya yun yung tip ko, no. Pagka maliit pa lang yung layer farm, yun ang pwedeng gawin na para madagdagan ang kita, no. Ulit, retailing, at saka pwede rin magdagdag ng fund. At saka yung iba may diskarte, no. Halimbawa, backyard layer farm sila. Marunong din silang mga magluto-luto, di ba? Wala silang ginagawang iba. Yung wife nila, halimbawa. O kung babae ka man nagle-layer farming, kung doon ka nakafocus, di pwede ka magluto. Ialok mo sa mga kapitbahay mo. Lagyan mo ng itlog na kasama dun sa recipe mo. So may markup ka dun sa itlog, may markup ka pa dun sa pagkain na niluto mo. Kung nag-uopisina ka naman, sideline mo lang yung layer farming, kaya backyard yung ginawa mo, pwede kang mag-prepare, no, 'di ba, ng pagkain para sa mga office mates mo. Nagbabaon, sa halip na magbaon sila, ikaw na lang mag-supply. Di ba? Lagyan mo ng i-incorporate mo yung itlog.
doon sa recipe mo, kung ano man yung gagawin mong pagkain para sa kanila, no? So, may markup ka sa itlog, may markup ka sa menu. Di ba? Yun ay hindi naman sinasabing yun ang main na gagawin mo. Yun lang ang mga pwede mong gawin. Mga options mo yun. So, sana may natutunan kayo lahat dito sa video ito at sana yung mga medyo umatras-atras na mga farmers, sana pagpatuloy nyo pa rin hanggang, sabi nga, hanggang may natitira pa sa kita, tuloy lang. Kasi pag Burr months, nandyan na, kikita na. Pagka Burr months kasi medyo mataas ang demand. So, ang presyo naman ay gaganda. Salamat sa mga subscribers, sa mga viewer, yung mga pabalik-balik na subscriber ko, yung mga kakunti ko pa lang na supporters. And then yung mga share, yung mga nagla-like, thank you. Yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Sana, pagpalain tayong lahat.